May pinost po ang isang retired general ng Air Force, okay, na ang pinakamalaki raw na sindikato sa Pilipinas ay Kongreso. When we say Kongreso, of course, part dito ang Senado. Hindi lang po yan lower house na most commonly known as Congress. Again po, binubuo ng upper chamber and lower chamber ang Congress. So, Senado at House of Representatives, sindikato. I don't know, hindi yata sila nagtagumpay na palitan si Soto, right? Parang si Soto pa rin. Kulang ng boto si Cayetano. Si Cayetano yata ang gustong maging Senate President. O hindi sila nag-succeed. So, shared by Romeo Poques, mga ate at kuya, itong nananawagan din ng rally. Siguro bigyan natin ng update yung rally, no, yung first day kanina. Posted by Romeo Poques, ito, pinakamalaking sindikatong kriminal, Congress. So, ang buhaya, wala lang po sa lower house. Nasa upper house din, nasa Senado rin. Dami. Naku, dati nga may buhaya rin dyan na pero parang Kyoboy, natutulog lang siya. Humihilig na ganun. Natutulog lang. Ngayon naman may unggoy na, bumalik ang unggoy. Di ba sino ba to? Si Bituing Walang Ningning. Kailan si Bituing Walang Ningning? Nag-iyak-iyak yan, di ba na, bakit ayaw yung iboto ang asawa ko nung nakaraang election? Tapos yung asawa niya tumakbong katandem ni BFF Lugaw ko nung 2022 naman. Natalo, di ba? Nag-iyak-iyak din. Sana all. Lahat ng unggoy. Dumikit lang kay Lisa Tanas yung mag-asawang yun. Nanalo na ulit ang unggoy. May unggoy na naman sa Senado. Anyway, posted by Romeo Poques po ang nanawagan ng massive protest sa labas ng lower house kanina, day 1, ay ito nga pong publication ng Biz News Asia na ang pinakamalaki daw na criminal syndicate sa Pilipinas ay Congress. So bakit hindi pa i-abolish yan? Balita ko yung pinagpapatayo nakita ko nga yung apakagandang Senate building dyan sa may malapit na yung sa Magallanes in between Makati and BGC yan, right? Mga ganon. Yung parang 4 na building na magkakaharap, na magkakadugtong din. Nabalita ko, kinurakot din yung budget dyan. In-expose naman ni Lacson, di ba? Yung state-of-the-art Senate building. Ayan, nagsayang na naman tayo ng pera. Tapos, criminal syndicate naman, di umano ang uupo. Would you believe na itong pinost ni Romeo Poques na article ng Business Asia ay 2013 pa? And yet, it is very relevant lalo na ngayon. Panahon ni Ngoy-Ngoy pa itong article ng Business na mga kongresista at senado na tiba-tiba sa pera natin. Sabi nga ni Romeo Poques, ito yung mga taong binoto natin para kumatawan sa atin, mga mandarampong. So, mga representante nga natin, pero mga magnanakaw. Kawawang mga Pilipino, hanggang kailan ka magtitiis, bayan ko? Nagtatanong na ang retired general na nanawagan ng protesta kanina sa labas ng House of Crocs. And mamaya po, ine-expect nila na uulan, pero tuloy-tuloy na po yan 3 araw. Okay? So, 15, 16 ngayon Philippine time, and then 17. So, Martes na po sa Pilipinas ng madaling araw, hanggang Miyerkules yung rally nila. At sa live ko, hindi ko alam, baka nanonood tong mga retired general sa channel natin. Shout out po, mga sir and ma'am. Di ba, sinabi ko kanina sa live natin na tago yung lugar. Gaano man kayo karami dyan, hindi kayo makikita ng mga commuters. Hindi kayo makikita ng karamihan sa taong bayan, unlike EDSA. And now, siguro na-realize nila from day 1, maybe it's just coincidence, na-realize nila na, para tayong mga ing dito na nasa loob ng subdivision nagrarally, walang kamalayan ang nasa labas. Right?
Walang kamalayan yung barangay or bayan na may rally pala doon kasi nasa loob nga sila ng parang compound. Nasa looban. Alay ng mga dumadaan, unlike EDSA, kitang-kita crossing baga naman. So mukhang babaguhin nila yung rally nila, natuto sila sa day 1, ano. Sabi ko nga sa inyo bago kami bumaba ng EDSA noon, inaral namin yan. Nagkaroon kami ng ocular inspection, ganang tipo. Saan tayo magrarally? Sa liwasan? Ay, hindi pwede, puro kahoy sa gilid. Puro taka-taka nga kami, ba't paborito yung liwasan ng ibang grupo 'di ba puro mahogany sa kaliwa, sa kanan, puro puno. Walang nakakaalam na may rally doon. Yung nasunog na post office ang likod. Harapan ka, igsi-igsi lang naman, daanan ng sasakyan, bilis-bilis pa. Walang nakakaalam na may rally sa liwasan unless gagamit ka ng pagkalaki-laking pagkalakas-lakas na sound system or megaphone. Pero ganun pa rin ang mga neighboring establishments dyan sa liwasan. Yun nga, may nasunog na post office, may mga bodega. So, hindi aware ang taong bayan na may rally against sa mga magnanakaw dyan sa liwasan. Sa Luneta, ganun din, sobrang laki ng area. Bago mo pa mapuno yan, ay talaga namang good luck kung ilang buwan kayong magrarally. O, gaano kayo mag-iingay ng gusto para mapuno lang ang Luneta, okay? Milyones ang kakailanganing attendees. Nagrally sila ngayon, kanina, sa harapan ng House of Representatives, Batasan Complex, or Batasan Pambansa, mukhang hindi gumawa ng matinding ingay. Sabi nga po ng iba, okay lang yan. Sa social media, nababalitaan naman, mga ating, ang reach ng social media, hindi ganun kalawak, although abot hanggang abroad. Hindi lahat marunong gumamit, sabi ko nga, ng cellphone, hindi lahat may, 'di ba, mag-spend ng pera para may pang-load or may pang-internet, hindi lahat may internet, hindi lahat may social media. Ang karamihan, mga magulang ko nga, sa TV lang din lagi nakatanghod. Although binilang ko si Papa ng touchscreen na phone or smartphone, hindi naman marunong gumamit, hindi nga ako malimit tawagan. Okay? Pwede naman kami mag-video call, ganyan, hindi niya ginagawa. Kasi nga hindi techie si Papa. Yung mga mas matatanda sa ating generation, hindi naman sanay sa social media. So kahit na mag-ingay tayo at nasususpend pa tayo, kapag, 'di ba, nare-report ang ating mga Facebook account or social media accounts, nasususpend pa. Okay? So hindi sapat na sa social media lang tayo mag-iingay. Anyway, at least may ginagawa na pong hakbang ang mga retired military, hindi ba, laban sa administrasyong Niwi. At ang sabi nga po ni Romeo Poques ay ito daw ang hinihiling ng mga nasa serbisyo ngayon, kapulisan, kasundaluhan, na dapat dumami ang crowd bago sila bumitiw. Kasi syempre may mga kaibigan pa, may mga kamista pa yan Okay, retired na sila, wala na sila sa serbisyo. Pero may constant communication ng mga yan sa mga nakaupo pa, right? Dumami lang kayo, sasama kami sa inyo. Bibitiw kami dito sa poke ng inang adik na ito na hindi naman kami pinapahalagahan. Ganong tipo. So, ang update kanina sa rally, alright? Bago yung update, basahin ko lang itong Biz News Asia. The shame, PH Congress, the country's biggest criminal syndicate, according to Biz News Asia. The shame of being governed by what many now regard as a den of thieves. Naku, pugad ng mga magnanakaw. Lungga ng mga magnanakaw pala. Is hitting fever pitch. Na-feature nga yung photo na yon ng Business Asia. The Manila Bulletin cited in its article, magazine labels Congress biggest criminal syndicate and featured what seems to be a legit photo of a sales lady holding up for the Okay. Sindikato ang lugar kung saan nagrarally ngayon ang mga kababayan natin. Pinakamalaking criminal syndicate, biro nyo yung 2013 pa lang. Tapos ngayon napaka-relevant. Kung biggest noon, baka ngayon ay Titanic, gigantic, what pa? Ano pa pwedeng gamitin? Gigantic criminal syndicate, mammoth,
Lahat na ng superlative, okay? Kung noong panahon ni Ngoy-Ngoy, sindikato na ang tingin sa Kongreso, lalo pa ngayon. Kaya pumalag na po ang ating mga retired general. Basahin natin yung update lang mga kababayan sa kanilang isinagawang rally kanina. Sabi po ni retired General Romeo Poques, Day 1 of protest rally at Batasan today. So far, so good. Despite the very short notice, kasi late na sila nag-abiso eh. Oy, mag-rally tayo. Ganun, di ba? Parang 2 days lang silang nag-abiso. Despite the very short notice, which was done by design, many attended the event. Marami naman daw dumalo kanina. We had several speakers, mostly from the youth sector, mga kabataan, OFWs ba? Umattend doon ng mga umuwi siguro, no? Muslim leaders, which is very good, active na active ang ating mga kababayang Muslim. And MUPs, or men in uniform. May mga sumali pala. Baka yung iba nag-civilian lang, di ba? Or baka retired yung iba. Outrage against the crocodile lawmakers was central to the speeches. There were very tense moments inside the Batasan halls where the congressmen had sessions. There is information from the inside that Speaker Romualdez will resign and be replaced. May na-receive na info sina retired General Romeo Poques na magre-resign si Tambaloslos. Tambaloslos, huwag ka namang ganid. Tiba-tiba ka na. Hindi lang siguro billions ang nakurakot niyo. Bitiw na. Isn't the world enough for you? Gusto mo all the money in the world sa'yo? Ganun ba yun? Magre-resign daw si Tamba at papaltan. Ito na nga yung binabanggit ko kanina. Baka ang pumalit sa kanya si Charis. Tapos gustong banggain ni Kiko Barsaga, si Charis, nga lang at parang nag-file sila ng ethics complaint against kay Kiko Barsaga, yung batang congressman from yung bumabanat kitang baluslos na yun. Batang congressman from Cavite. Baka masuspend pa yung bata. Sino pipiliin nyo sa dalawa? Si Charis o yung anak ni Ngiwi na mukhang tomboy o si Kiko Barsaga? Sana si Kong Pulong, no? Sana si Kong Pulong ang pumalit. Kaya lang inaatake ngayon si Kong Pulong eh. Sound system, food, and drinks were provided by generous donors. The day was capped with throwing of ripe tomatoes to the Batasan Complex gate as a sign of protest and outrage at the congressman. All-night vigil inside the Action Center covered court. Okay. May Action Center doon. Binato nila ng kamatis ang lower house. Kamatis lang? Hindi mo pwedeng yung yay, tapos may yay, ganon? Tapos may, di ba? Ano ba yun? Sana yun ang ko din. Teka lang. Napakis ng pwedeng, teka lang. Wala mong anis. Wala akong makita eh. Huwag ganiti. Anyway, binato nila ng kamatis, Tomorrow or mamaya, day 2, despite the expected rains, we expect more attendees due to the advance notice. Madadagdagan daw siguro mamaya. The program to start at 9 a.m. will be as follows. Speeches of Congressman Kiko Barsaga, pati si Toby Chanco po magsasalita raw mamaya, and Ellie San Fernando. Sana po yung mga matitinong kongresista, 300 naman silang mahigit, mag-hi sa mga magrarally. Shout out po and maraming salamat. Iparating niyo yung pasasalamat natin sa mga rallyista na pumunta sa Kongreso kanina at nang bato di umano ng kamatis. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. May mga OFW pa raw na sumali kanina. And meron ding mga nasa serbisyo pa sigurong men in uniform, no? Pero hindi nag-uniform para hindi halata. Right? Day off ba nila, Lunes? Anyway, baka mga retirado yung iba. Tapos, speeches of youth, Muslim leaders, ayun nga, men in uniform, civil society group leaders, yun daw, may mga magsasalita later. Symbolic padlocking of the Batasan Complex, ipapadlock ang Batasan Complex. Kaya lang symbolic. Maraming gwardiya doon, mga atit kuya, mga makikisig din sa loob ng lower house. So, symbolic na lang yung gagawin. Siguro may dala-dala silang padlock, I don't know, baka meron silang improvised gate or something.
Baka may ready-made sila na ano, na props, ano po, papadlock nila eme-eme. Kasi noon pa yan balak. Panahon pa na umattend si Tatay Digong doon na inabot kami ng hating gabi, balak talagang ipadlock yan. Kung si Tatay Digong na content, papadlock yan. Nang hindi raw makalabas ang mga buhaya. Unfortunately, mga kababayan, pwede naman silang i-airlift, makakalabas pa rin. O kung di ba sila makalabas, hagisan sila ng pagkain doon or i-airlift lang din ng helicopters yung mga pagkain ng mga buhaya. Hagisan sila doon ng mga dressed chicken, mga ganong tipo. Symbolic burning of the Batasan buildings. So meron silang sigurong parang ano yan, kind of a miniature design or maybe ganon, caricature or anong tawag dyan, na kunwari yun yung Batasan complex, no? Parang paper mache, tapos sunugin nila. Bakit yung paper mache lang ang susunugin? Diba? Nakikit pa. Day 3, huling araw, Miyerkules. So mamaya na kasi yung mga activities na yon. March to EDSA and beyond. Kung mapaparami po ang attendees mamaya, for sure madadagdagan din sa day 3 or sa Miyerkules Philippine time. Martes na kasi ngayon sa Pilipinas, alas 2 ng madaling araw. Alas 2 ng madaling araw na ngayon sa Pilipinas. Good morning, may gising pa ba dyan sa Pilipinas? Okay. So, ang day 3, Miyerkules, mula sa Batasan Complex, magmamarcha sila papuntang EDSA. Ang layo. Lalo na kung ang pupuntahan nila mga kababayan ay EDSA Shrine. Ang layo, right? From Commonwealth. Baka EDSA Commonwealth lang. Baka lalabas lang sila sa highway. Malapit-lapit. Pero EDSA and beyond baka lalabas sila sa Commonwealth Avenue. Hindi naguluhan ang KEMS. Anyway, EDSA and beyond. So I would assume from Batasan Complex, lalabas sila doon sa compound and then magmamarch po, parang Jericho March ang dating, no? March hanggang EDSA. Sana po EDSA Shrine. And kung beyond, sana dumiretso sila sa palasyo ng mga adik. Agree? Magsakripisyo na. Kaya po, salamat ng marami sa mga attendees. Sana hindi kayo nai-infiltrate ng makakaliwa. Pero nakita ko nga po may mga double agents na nandun umattend at wala nga raw pong masyadong sumigaw ng Marcos resign. Si Tambaluslos lang talaga yung kanilang target. So I would assume yung iba doon finance nung prutas para si Tambaluslos lang ang atakihin. Right? Siguro ganyan din yung nangyari sa Dahig, mga ate at kuya. Di ba pinagbawalan sa yung nagsalita si Spoke Sally Roque at saka si Miss Marlica, yung nandun na nagkagulo sila, pinagbawalan beforehand or prior yung crowd na batikusin ang mga Marcos kasi dadating si Mangga, right? Birthday ni VP Sara ba yon? Bawal mag-chant ng bangag-bangag, ganon. Kaya nainisin na Miss Marlica at Spoke Sally Roque. Baka ganon din ang instruction sa mga nang i-infiltrate sa rally sa lower house. Huwag niyong babatikusin ang pamilyang Marcos. Romualdez lang ang atakihin. Sana within 3 days of rally or protest dyan sa labas ng Batasan Complex, bumaba na si Tambaluslos. May chance kaya mga ate at kuya na umayos ang Pilipinas kapag wala na si Tambaluslos? Nandyan pa yung adik na nambubudol na angkan. Another sacrifice na naman ng Romualdez. Just like what they did to Madam Imelda, na para huwag magalit ang taong bayan dun sa senior, ay pinalabas na, kaya lang naman nagawa ng senior na mangurakot at magnakaw kasi kapretyosa yung asawa, maluho. What do you think mga kababayan? Pag natanggal si Tambaluslos sa pwesto, aayos ba ang Pilipinas? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.